Pag-usapan pa natin ang kanyang karanasan sa pagko-cover dyan sa KOJC compound. Kasama natin ngayon si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, okay ka lang? Welcome back sa sarili ko. Okay. Anong una mong naramdaman nung malapit ka na dito sa KOJC compound? Kasi Pops J, Monday yun eh. Pero Saturday, Sunday, lumabas na yung balita na nagsimula na talaga yung operation sa loob. So, mentally, alam natin na kailangan natin, kung magkakaroon ng opportunity, dapat maging prepared ka. Pero pag nandun ka na talaga sa situation, mabigat yung environment. Kasi bukod sa makikita mo, ang daming pulis. Ang dami rin KOJC members na nakaupo sa labas. Mataas talaga yung tensyon. So, ikaw mismo na kailangan mong makita, ma-document lahat ng pangyayari. You really have to prepare yourself mentally. Kailangan alerto ka, no? Exactly. Speaking of preparation, Merymon, ano yung mga must-haves mo na na-realize mo ngayon, no? Dito sa coverage na ito? Ako kasi, Pops J, bukod sa pinaka-importante, syempre yung mga cellphones, camera natin, tripod, power bank. Kasi sobrang tagal ng stay natin doon. Meron kasi akong bit-bit na backpack, tsaka belt bag. Sa belt bag, nandun lahat ng essentials ko, pera, ID, lahat ng kung anong kakailanganin ko sa sarili ko. Sa backpack ko, lahat ng mga bagay na baka lang magkaroon ng aberya, andun extra damit. Meron akong raincoat, may bota ako kung sakaling umulan. Dala mo lahat yan? Dala ko, Pops J. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Para just in case lang naman na may mangyari, at least prepare tayo at all costs. Okay, Merymon, tuwing nagpapang-abot yung mga pulis at yung mga KOJC, yung hanay ng KOJC, binibigyan ba kayo ng babala? Yung pinaka-warning signs na nakukuha namin, syempre bukod Pops J sa observation, pagka for example mag-a-announce yung pulis siya, may hawak na mikropono. Kasi before nagkaroon ng standoff sa pagitan ng KOJC tsaka ng pulis, nagkaroon sila ng usapan. May mic yung KOJC, yung pulis siya na you have a few minutes na lang para magligpit na. Kasi nga yung prayer rally venue nila nakaharang doon sa CP Garcia National Highway. So yun yung iba sa mga warning signs na, okay, parang may mangyayari dito. Kasi nga, yung time na yun ay natapos na tayo mahambalos nung placards. Kaya hindi na tayo agad-agad makakalapit. So we're just observing, having a feel sa paligid natin. And yun yung most maraming instances kung saan muntik na talagang magkasakitan at nagkasakitan na nga. Nung stand-off, Pops J, kasi yun na yung parang kino-corner na yung mga KOJC members pagkatapos ligpitin yung kanilang venue. Pinapaalis na, pinapatapos na yung programa. Yan, yes, Pops J. Okay, yung katedral, ang pinaka-pinwestuhan ng mga pulis, napasok nyo ba ito? Ganon din yung tinatawag na secret door. Nung nakapasok kami sa compound, yung lugar na nakita lang namin, hindi kami nakapasok talaga sa loob ng establishment. So yung cathedral kasi plus yung JMC, Jose Maria College, yung school nila, ito yung dalawang lugar na minamata talaga nasa ilalim ng lupa daw. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. So nakabarricade yung pulis sa labas for security, for tactical operations. Kaya hindi namin nasilip sa loob. Pero again, marami tayong nahagilap sa loob ng compound. Nandun yung ilang mga miyembro and yung establishments nila. Paano nyo isinapuso yung balita na maaring bombahin yung katedral, di ba? Merong mga ganong balita na pinabulaanan naman ng PNP. Yes. Pero ikaw bilang media na nagko-cover, ano yung naramdaman mo? Bomba na ang pinag-uusapan dito. Pinaka-crucial doon, Pops J, parang i-verify. Kaya laging kapag may ganyang impormasyon na, may mangyayari daw sa loob ng compound, pulis agad. Ano po masasabi ng spokesperson? Ano masasabi ng chief hindi panic agad. Hindi magpapanik kasi kailangan mo rin matutukan lahat ng pangyayari. At the same time, hindi mo dapat pangunahan kung ano ba yung posibleng mangyari. Kailangan mo i-anticipate, pero again, you need to focus sa mga detalye sa nangyayari. Pero meron kamusta naman yung mga kasamahan natin sa media, no? Na nagbantay din doon. Paano nga dynamics ninyo? Nung simula, Pops J, kasi nung nakapunta tayo doon... Naging close na ba kayo? Naging close kami nung tagal-tagal namin magkakasama. Pero kasi, Pops J, nung araw na nahambalos ako nung placard, para kasing during that time, kami pa lang ni Mojo Evan, yung nandoon talaga sa lugar. Kaya feel ko baka kami yung namataan, kami yung napag-initan, kasi kami pa lang talaga yung nandun. So after a few hours, doon pa lang nagsidatingan talaga yung napakaraming mga media. And kung ano yung naging experience ko, ganun din sa kanila. Hinahambalos, kung ano-anong mga masasakit na salita naririnig sa paligid. Pero tulad nga ng Kamusta naman yung likod mo? Pasa-pasa na ba? Masakit, Pops J. Pero mas masakit siguro sa damdamin yung mga narinig natin. Pero again, maximum tolerance din tayo dapat. Okay. Bago ka bumalik pa Maynila, may bulong-bulungan ba kung susuko na si Kibuloy o hindi? So far, sa panig ng pulisya, naniniwala pa rin sila na nasa loob ng compound itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero dun sa mga ilang nakausap natin na KOJC members, may ibang nagsasabi na wala na raw doon sa compound o kaya naman yung sinasabi ng iba, wala na kayong magagawa dito sa search operations nyo, ihunto nyo na raw ito. Alright. Maraming salamat at welcome back, Mobile Journal Merymon Reyes.